So, what is up mga tech shop, no? So, for today's video mga tech shop, we have here an iPhone 7 that battery drains quickly according to the owner mga tech shop, no? So, if in any nga case mga tech shop dali siya ma-drain, all you have to do is replace battery for iPhone mga tech shop. Because usually it's battery that's causing the problem. Kanang tugay ng battery. And I'll show you later mga tech shop nga makita ninyo unsa kahumok ang battery. Maong dali na lang kayo siya ma-drain mga tech shop. So, na yung mga cases mga tech shop na makapangutan na ang mga customer nganong mahal ang pag-repair sa iPhone. Maski battery replacement lang, anong mahal siya. It's because when you disassemble the phone or iPhone mga tech shop, you will need to open first the LCD, and naay mga chances nga ma-damage ang LCD when you disassemble the iPhone. And ang LCD mga tech shop medyo mahal-mahal na siya, no? So mao nang usually ang technician mo charge og mahal for iPhone repairs kay in case ma-damage ang iPhone or ang LCD sa iPhone, replacean yun na sa technician ang LCD. So if ma-damage, malkansi dayon ang technician na mga tech shop. And another reason mga tech shop is para safe ang pag-disassemble sa phone. Magamit ka aning LCD opener. Kanya akong gigamit nga real life. Kanang gray. And kana siya nga tool mga tech shop. It ni worth kaya og 2,000 pesos. So na-invest ko ana para lang whenever na iPhone repairs kagamit ko ana niya, less ang chance nga ma-damage ang LCD. Pero naaga po yung chance nga ma-damage, so depende ra gyapon. Mas lisod i-disassemble ang iPhone if it's bag-o, no? Kay ang iyang glue pilit pa kayo. And another reason nga no kadag mahal aning iPhone mga tech shop or iPhone repair is naani siya klase-klase nga screws nga imong gamiton. So magkinahanglan kag tulo ka type sa screwdriver. So ipakita ako lang i-attach sa description mga tech shop just in case you want to order the screwdrivers or kaning tool nga akong gigamit sa pag-open sa LCD sa mga iPhones. So mao to mga tech shop no, daghang factors nga nang mahal ang iPhone repairs. Number 1, moagi pa ka sa LCD, or you'll need to disassemble or deattach the LCD first before you can access the battery and all other components. And then number 2, the tools used for iPhone repairs are quite expensive, no? So mao na siya explanation nga nang mahal ang repair sa iPhones compared to Android phones. Ang sa Android phones, all you need is one screwdriver, and then
Usually ana sa mga Android phones sa loyo na siya mag-agi or sa back cover, no need to disassemble the LCD. So sa mga Android phones, less ang iyang chance nga ma-damage ang LCD kay sa loyo man ka mag-agi. Although na mga Android phones nga magkinahanglan kag disassemble sa LCD, pero most model yun sa loyo ra gyud ka mag-agi sa Android. Nya kato mga Androids nga need tanggalon ang LCD, mahal sad to siya charge mga tech shop. Same sa iPhone kay mas challenging man to siya i-disassemble. Nya na chance gani nga ma-damage ang LCD. So depende na sa model sa Android mga tech shop. Na yung mga model sa Samsung kinanglan ka mag-disassemble sa LCD first before you can access the motherboard, battery, etc. So mo na mga tech shop no, kung mag-ask ang customer pilay charge sa repair, ako jud nang i-ask first unsa nga model ang ilang ipa-repair. Kay if matimingan ta og Android phone nga mag-disassemble sa LCD first or iPhone niya nakahatag na tag repair charge, dili na maglisod na tag negotiate. So mana mag-ask ko first sa model. The once I confirm the model, di na ko mohatag og price sa repair charge. So for this iPhone 7 repair mga tech shop, you will need to disconnect first the battery and deattach the LCD before you remove the battery mga tech shop.
So after ma-remove ang LCD, pwede na nimo di-attach ang battery mga tech shop. So kani siya medyo gahi gini siya tanggalon ang battery sa iPhone mga tech shop. So natay mga teknik ana, pwede na to applyan og alcohol gamay ang iyang sulod yun sa katong iyang double-sided tape nga nag-hold sa battery. So applyan lang nimo glue. No. Applyan nimo alcohol para lang mahumok to siya. And use a prying tool. So just be careful kay madami siya nimong kilid-kilid inig pry nimo sa phone sa battery mga tech shop. So basig mas makatapal lang no ka. So careful lang jud ka when dealing with iPhones mga tech shop. Make sure to use a proper tools jud when dealing with iPhones. So make sure to clean once you remove the battery, clean it up, clean the edges, clean the old glue that holds the battery para inig-attach nimo sa new battery. Pilit ra sad to siyang bag-ong glue nga imong itaod. So medyo pilit jud gayo ni siya nga double-sided mga tech shop. Alright, so if you're interested in this kind of video mga tech shop, don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. And if you're interested on the tools that I've been using in my repairs, you can check the link on the descriptions mga tech shop para maka-order na ka sa mga tools nga akong gipanggamit sa akong repairs. So natay bagong battery mga tech shop no. Make sure to order exact model for this iPhone 7 because sa iPhones mga tech shop lahi na siya porma per model. So make sure to order properly kay if masayop ka og order di na siya mataod nimo sa lain nga iPhone model. So usually mga tech shop when you order iPhone battery na siya idala nga double-sided. But if in case wala siya gipadalan og double-sided, you can also use the B7000 nga
mga adhesive glue katong gigamit sa LCD ba, pwede ra sa itong mga optic shop. Right, so make sure to clean up the edges mga optic shop, no, kay ato na siyang butangan og double-sided nga tape na sad para sa LCD, no. So para mapilit to siya tarong, you'll need to clean the edges. You can use alcohol and Q-tips, and then you can also use tweezer para clean sa edges. So before nimo i-assemble tanan after mataod ang battery, make sure to test it first, no, kay base wa na mo gana imong gitao diha niya imo nang gi-assemble. So mag-disassemble kag balik lisod biyag pag disassemble sa iPhone mga picture. So just make sure to test, and then once you confirm LCD is working and touch is working, that's the time you can proceed with assembling the iPhone. Right, once again mga Quick Chef, if you're interested in this kind of videos, don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. And if you're interested on the tools that I've been using in my repairs, you can also check the links on the description.